Usapang lupa naman po tayo ngayong linggo at simulan po natin sa torrent system ng pagre-rehistro ng lupa ninyo. Attorney G, ano ba ang torrent system sa pagre-rehistro ng lupa dito? Simulan po natin sa maikling kasaysayan nito. Una, history of the torrent system. Ang torrent system po ay ipinangalan kay Sir Robert Torrens, isa pong Australiano na naging colonial treasurer at registrar general nito. At kinuha po niya ang ideyang ito mula sa pamamaraan noon ng pagre-rehistro ng mga barko. Kaya noong 1858 ay naunang itinatagpo sa Australia ang Real Property Act nito, na kinalaunan ay ginaya naman po ito sa Pilipinas sa pamamagitan ng Land Registration Act noon pang 1902. Pangalawa, functions of the torrent system. Ang torrent system po ay isang pamamaraan ng pagre-rehistro ng lupa kung saan nagkakaroon po tayo ng iisang pamamaraan lang ng pagre-rehistro nila sa pamamagitan po ng Land Registration Authority or LRA, at nag-iisang lugar lang po ang Central Repository o ang imbakan ng lahat ng rehistro ng lupa sa pamamagitan po ng Registry of Deeds sa bawat lugar dito sa ating bansa. Kaya nga po, kung magpapatitulo po kayo ng kauna-unang beses ng lupa ninyong hindi pa titulado, isang Original Certificate of Title or OCT po ang i-issue ng LRA sa inyo. At kapag binenta po na foreclose o minana po ninyo ang nasabing OCT na ito, masusundan na po ito ng isang Transfer Certificate of Title or TCT bilang palatandaan na na-transfer na po mula sa kanyang OCT ito. Kaya nga po dahil dito, sa Registry of Deeds na lang po ang puntahan ninyo kung gusto nyong malaman kung sino ang registered owner ng isang lupang interesado kayo. O kaya kung magpapalis pendants po kayo, o yung magpapatata kayo sa likod ng titulo kung may legal claim po kayo, o kaya naman po isinanla sa inyo ang nasabing lupang ito. At ang pangatlo, benefits of the torrent system. At dahil po sa sistemang ito, nagkaroon na po tayo ng mga titulo na may government guarantee o garantisado ito ng gobyerno. Maliban na lang po kung mapatunayan na peke pala ang hawak mong titulo at hindi galing sa LRA ito. At kung sino man po ang nakapangalan sa isang titulo, may conclusive proof of ownership po kaagad ang taong nakapangalan dito. At hindi ito pwedeng kontrahen ng basta-basta na lang ng kahit sino. At nagiging public record na rin po ito. Ubukas na para sa buong mamamayan ang impormasyong ito. Kaya wala na pong karapatan ng sino man na agawin ng isang titulong nakapangalan sa inyo, dahil obligasyon na po ngayon ng sino man sa inyo na i-check nyo muna sa Registry of Deeds ang mga titulong hawak ninyo bago po kayo makikipagtransaksyon tungkol dito. Bukas, usapang tax declaration naman po tayo. Gina.